Eto na nga, si Inday Sara. Siyempre dahil hindi na sila magkaibigan, hindi na caretaker. So wala na siyang tiwala kay Inday. Huwag ka mag-alala, Bongbong. Wala rin siyang tiwala sa'yo. Wala na rin siyang tiwala sa'yo. At kahit hindi mo siya gawing caretaker, wala siyang pake. Unang-una sa lahat, ayaw naman talaga ni Inday Sara maging presidente in the first place. Unang-una sa lahat na in the first place pa. Oo, so walang pakialam si Inday at lalong-lalong wala kaming pakialam na pamunuan na ayaw mong iwan kay Inday itong Pilipinas. Bulok naman ang Pilipinas ngayon. Takot ka lang. Kaya ayaw mong iwanan kay Inday Sara yung Pilipinas kapag wala ka. Kasi takot ka lang na baka wala ka ng balikan. Oh, konting tiis lang yan. Nagtiis nga tayo ng 30 years eh. Mula kay Marcos, kay Cory, kay Ramos, kay Erap, kay Gloria. Ang daming ang mga nangyari sa Pilipinas. Natiis nga natin kay Pinoy. Natiis nga natin yun hanggang dumating yung Duterte, di ba? Kayang-kaya nating tiisin yung 2028. Ngayon, pag sa 2028 si Inday Sara hindi pa rin tumakbo, puchaw, galit-galit na. Diba? O, sabi ni Marnie, agpay so amin ta ibagbagang boss dada. O kininana, sabi niya. Nagbayag pa iti tatlong atawa na po. Agrigrig at ti amin nga kailyan. Ang ibig sabihin nito, totoo lahat ng sinasabi mo. PI, sabi niya. Ang tagal pa ng 3 taon. Hirap na ang maraming mga kababayan. So ito, hindi na daw caretaker si Inday. Wala siyang pake. Actually, wala siyang pake, Bongbong. Kahit na gawin mo siyang caretaker o hindi niya kawalan. So pakinggan natin etong sabi ni Malaking Ibon, no? Laki-laki naman ng ibon mo. Gaano kalaki yan? Baka naman kalahating dangkal lang yan, ha? Pag 2028, mga Marcos pa rin, mag-New Zealand na ako. Ngayon na, ba't sa 2028 pa? Pakinggan natin tong balitang to. Tablado na si Inday. Kawawa ka naman, Inday. Ayaw na ni BBM sa'yo. Dating magkatandem sa unity team noong nakaraang eleksyon na sa tingin na marami ay may tunay na samahan. Pero ngayon, magkahiwalay na ng landas sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, nadismaya siya nang malamang sinabi ni VP Duterte na hindi na sila magkaibigan. That's a good question. I don't know anymore. You don't know anymore. Wala ka talagang alam. Wala kang talagang alam sa lahat ng sa lahat na naging presidente ng Pilipinas. Ikaw yung pag tinanong, laging walang alam. Buti pa si Pinoy, kahit papaano, kahit katarantaduan, mayroong sagot eh. Ikaw talaga yung wala talagang alam. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Ipinaliwanag rin ni PBBM kung bakit sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi siya itinalagang caretaker ng bansa habang siya ay nasa Lao PDR para sa ASEAN Summit. Ay kay Pangulong Marcos, wala na kasi si VP Sara sa gabinete. Tanga, no? Tanga talaga, no? Dahil wala na si VP Sara sa gabinete, hindi na daw siya pwede maging caretaker. Putay na. Unang-una sa lahat, siya yung vice president mo. So, by law, dapat talaga, kung mantakin mo yan, pati yung position yun, dalawa, hindi mo maintindihan. Regardless kung wala na siya sa posisyon, kung wala na siya sa gabinete mo, regardless, vice president mo siya. Pag namatay ka ngayon, kaya pag mamatay ka ngayon, by law, si Inday Sara papalit sa'yo. So dapat kapag wala ka sa Pilipinas, si Inday Sara talaga yung caretaker dahil siya nga yung siya nga yung vice president eh. So ganun kahina ang sentido komon nitong mamang ito. Na pati yung trabaho nila pare-pareho ay hindi niya alam kung paano niya i-delegate. But anyways, hindi naman kawalan kay Inday Sara. Besides,
Besides, miski naman ako si Inday Sarap-sarap ng buhay mo, pabiyahe-biyahe ka, tas ako pagtatrabahoin mo din sa Pilipinas. Saan ako magtatrabaho pagka wala ka na? Girasol salamat kaayo, Girasol mabuhay ka. Oh, because she's not part of the administration anymore. She's still in government, but she left the administration. So she's not part of the administration anymore. Bago umalis ang Pangulo patungong Laupidio. Kawawa naman si BP. Oo, hindi na ginawang caretaker. Huwag ka mag-alala, Bongbong. Oo, kasi sa 2028, hindi lang siya ang magiging caretaker. Siya na ang magiging driver ng bansang Pilipinas. Miski ako, iwan mo sa akin Pilipinas ngayon, putsang ina. Ilang araw lang naman yan. Iiwanan mo pa sa akin. Tsaka gulo-gulo ng Pilipinas, iiwan mo pa sa akin, sasakit pa ulo ko. PRI itinalaga niyang maging caretaker sina Executive Secretary Lucas Bersamin. O yan, yung mga presidente ng Pilipinas. Tama, yan ang italaga mo mga caretaker, yung mga totoong presidente ng Pilipinas. Si Bersamin, si Boying, si Abalos, si Lagdameo. Yan naman ang mga presidente ng Pilipinas Justice Secretary Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary. Actually, Bongbong, kahit mawala ka ng mga 3 years pa, gusto mo magbakasyon ka 3 years. Oh, gagana Pilipinas kasi ngayon naman, hindi naman ikaw nagpapatakbo sa Pilipinas Iba naman gusto mo magbakasyon ka na, huwag ka na mahiya. O kaya work remotely ka na lang. Punta ka ng New Zealand, o kaya ng Switzerland, doon ka na, 3 taon, doon ka na tumira kung gusto mo. Hindi ka hanapin dito, sir. Oh. Conrado Estrella III, Nelma Ribuho, Youth Division Rescue. Palakpakan natin ang magaling nating pinuno. Ayun nga. So, sigurado ako na talagang malungkot na malungkot. Malungkot na malungkot, mga bossing. Sila Duterte family dahil wala nang tiwala sa kanila si Bongbong. Jolly Wilder, Boss Dada, sharing my blessing. Thank you very much, Jolly Wilder. Ikaw lang talaga ang buhay sa sa Canada. Happy Thanksgiving, Jolly Wilder. Anong handa natin? Oo, sige, bibili ako ng Hindi pa nga ako naghahapunan. Kakain ako mamaya ng ano bang pagkain ko rito? Chicharon. Salamat, Jolly Wilder, mabuhay ka. Buti na lang nandyan ka, medyo liwanag ang ating linggo. Akala ko talagang pinagkaitan na tayo ng pagkakataon.